Si Bia, anak ng mahirap na pamilya sa baryo ng Quezon. Ngunit ang tanging yaman nila ay ang kanilang lupain, ngunit inagaw ito sa kanila sa madugo at marahas na mga pangyayari sa buhay niya at sa pamilya niya. Mano po inay at itay. Oh anak, dumating ka na pala. Halika muna dito at magmerienda muna tayo. Si Bia ay isang law student at may dalawa pa siyang kapatid na sina Iris at Gail. Si Bia ay 24 years old, si Iris 18 at si Gail naman ay 16 years old, kung saan lahat sila ay puro babae. Si Bia ay napakatalino, kaya naman ay isang scholar sa law school kung saan siya nag-aaral. Umaga na noon kung saan sila ay papasok na muli sa eskwelahan. Pasok na po kami inay at itay at mag-iingat po kayo ni nanay dito ha. Sabi ni Bia sa kanyang mga magulang. Tayo na mga sis bago pa tayo ma-late. O sige mga anak, kaawaan kayo ng Diyos. Mag-iingat kayo sa daan. Umalis ng tatlong magkakapatid patungo sa kanilang eskwelahan. Naglalakad naman si Bia papunta sa school nila at may biglang sumisipol sa kanya na mga lalaki, ngunit di niya ito pinansin at patuloy siyang naglalakad hanggang sa hinarang siya ng mga ito. Excuse me miss, pwede bang malaman ang pangalan mo? Excuse me too, would you get out of my way, Mr. Fresh? Kasi si Bia isang babae na mabait pero palaban lalo na sa ganong klaseng tao, kaya low ang course niya. Tinatanong pa kita ha, di mo ba ako kilala dito? I'm sorry, I'm not interested if who you are, dahil as far as I've known, isa kang bastos at presko, lalo na wala kang modo. Kaya naman umalis ka dyan sa dinadaanan ko, tatadyakan kita. Wow, ang tapang, yan ang gusto kong palaban. Narinig nyo yun mga pare? Lumalaban, yan ang hinahanap ko sa isang babae. Pero bago pa natapos ng pagsasalita, yung lalaki ay naitulak na ito ni Bia para naman makadaan siya. Kung saan naman pinagtatawanan ng mga barkada niya si Chris. Si Chris ay si Crisanto del Mundo, kung saan anak sa pinakamayaman na pamilya ng mga Del Mundo at sila din ang may-ari ng mga schools at iba pang pribadong mga establishmento. Hanggang sa nakaalis na nga si Bia at naiwan sila ni Chris, kung saan naman pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya. Langhiya pre, tiklop ka pala sa chicks na yon pre, hindi ka na yata namin kilala at lalong hindi ka na umubra. Tumigil lang nga kayo, mark my word, may araw din sa akin ang babaeng yon. Si Chris at mga barkada niya ay doon din nag-aaral, pero dahil mayaman sila, puro bulakbol at mga masamang gawain ang pinagagawa nila, lalo na sa mga babae, kung saan ay sikat pa dahil sa yaman nito. At may tatlo siyang kaibigan, sila si Jay, Kent at John. Samantala, si Bia ay nandun na sa kanilang klase at inisip niya ang ginagawa ng lalaking yun sa kanya, kung saan naman niya ito na itulak. Gwapo nga, ubod naman ang yabang at di ako takot sa lalaki na yun, no? Pabulong ni Bia sa sarili niya. Break time. Nagtungo si Bia sa kantin at bumili siya ng merienda. Pabili nga po ng siomay, yung spicy at saka soft drinks na rin kuya. Sige ma'am, pakihintay na lang po, salamat. Kung saan naman, nagtungo din sila si Chris sa kantin at mga kaibigan niya. Wow! Kapag swinerte nga naman mga pare, andito pala yung babaeng matapang kanina. Ano kayang gagawin ko dito? Ay, scorer lang kami pre. Sabay nagtatawan sila, kung saan naman nakikinig lang si Bia at bigla siyang nilapitan ni Chris. Ikaw babae ka, sabay duro sa mukha ni Bia. Bakit ang tapang mo? Hindi mo ba ako kilala dito? O baka gusto mong I introduce myself to you para malaman mo at sa sunod, anino ko pa lang ay takot ka na sa akin.
sabi ni Chris nang pasigaw kay Bia. Bigla naman tayo si Bia at hinarap niya si Chris at ang mga kaibigan nito. Hoy Tokmol, wala akong paki kung sino ka at lalong wala akong pakialam na kilalanin ka dahil anino mo palang umaalingasaw na. Sabi naman ni Bia sabay saboy niya ng siomay sa pulo ni Chris. Ngunit sa oras na yon ay nagulat lang at nabigla si Bia. Ay, sorry, nabigla lang ako, di ko sinasadya. Sabay abot niya ng tissue kay Chris at halos naghalakhakan ang mga kaibigan ni Chris, ngunit dahan-dahang lumapit sa kanya si Chris at si Bia naman dahang-dahang umatras ng umatras at nakatitig kay Chris sa mga mata na puno ito ng galit. Anong ginawa mo sa aking babae ka? Ikaw lang nakagawa nito sa akin in whole my life and you don't even know me. At si Bia naman di lang sumasagot dahil sa nangyari hanggang sa natakot si Bia dahil wala na siyang aatrasan. Wala ka nang aatrasan. Hanggang sa dinikit ni Chris ang mukha niya kay Bia. Halos mag-abot na ang mga hininga nila at sa mga time na yon, first time lang ni Bia na makaranas ng ganong eksena. Hindi pa kasi pinasok ni Bia ang relasyon hanggang hindi niya matapos ang kanyang course na law. At ang sagot ni Bia, I'm sorry, ilaba ko na lang. Ngunit tuloy ang titig ni Chris sa kanyang mukha kung saan naman ito ay galit na galit. Hindi mo talaga ako kilala? Well, ako nang magpakilala sa'yo. I'm Chris Santo Del Mundo. Del Mundo? Patanong ni Bia ng mahinahon. Yes, Del Mundo. Kung saan lang naman ang may-ari ng school na ito, hospital, kung saan lahat ng establishment sa buong Pilipinas. And now you know, alam mo na ang kakayanin kong gawin sa babaeng tulad mo. Kung saan nga naman, speechless si Bia dahil ang pag-aaral niya ay galing sa mga Del Mundo kasama na lahat-lahat ng mga gastusin sa pag-aaral niya. Ngunit nanatili pa din sila sa ganong posisyon at sumagot naman si Bia at hindi niya pinakita kay Chris na siya ay natatakot. Well, Mr. Del Mundo, a big I don't care. Understand? Habang nilalapit ni Bia ang mukha niya kay Chris. And now, get out of my way again and would you stop bothering me? Sabay iniwan niya si Chris at nakatulala dahil sa unang pagkakataon nakatagpo siya ng ganong klaseng babae tulad kay Bia. Dahil ang mga ibang babae lang halos sambahin siya at silang magkakaibigan dahil sa ubod sila ng yaman. Ngunit kakaiba si Bia at isa pa para siyang natunaw sa amoy ng hininga ni Bia. Halos gusto niyang halikan sa mga oras na iyon. Pre, sabay tapik ng mga kaibigan ni Chris sa balikat niya at dahilan naman yon ng pagkakagulat ni Chris. Pre, are you okay? At nagtatawanan ang tatlo. Hindi ka na yata namin kilala, Chris, at hindi ka na yata pumurma sa chicks. Biro ng mga kaibigan niya. Tigilan niyo nga ako, diyan na nga kayo. At iniwan ni Chris ang mga kaibigan niya kung saan naman si Bia pa rin ang laman ng isip ni Chris. Samantala, si Bia naman habang nakaupo. Heist, sa dami ng binangga ko, anak pa din ang may-ari ng school kung saan ako ay scholar. Bulong niya sa sarili niya, paano na lang kayong pag-aaral ko nito kung ipatanggal niya ako? Ang bastos naman kasi, buti nga sa kanya para naman matauhan at hindi lahat ng babae kaya niyang sindakin. Hoy! Pagulat namang sabi ni Sheila ang kanyang matalik na kaibigan. Ay, grabe ka naman Sheila. Halos matanggal na yung mattress ko sa panggugulat mo sa akin. Tulala ka kasi Bishi. Kanina pa kita tinitingnan. What's new ha? Siguro may manliligaw ka na no? Uy, wala ah. May nakaaway lang akong isang lalaki. Kanina bastos at arugante at ang presko pa at ubod ng yabang. Ha? Sino?
kilala ko ba? Yun na nga di ko naman kasi alam na anak pala siya ng may-ari ng mga Del Mundo, kung saan pa naman ako ay scholar nila. Oh, si Chris, right? Oo nga, mayabang yan talaga, Bishi, at arugante. Balita ko, galing yan sa States at umuwi dito at dito na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bakit pala? Anong ginawa niya sa'yo, Bishi? Feeling ko kasi binastos niya ako. Nung umaga, hinarang ako. At noon naman sa kantin, ay, binastos na naman ako. Ayun, binuhusan ko na lang ng siomay. OMG, Bishi, is it true? Balita ko pa naman, spoiled yan sa parents niya. Dahil nag-iisa lang yan, sulong tagapagmana ng mga Del Mundo. Ayun na nga, Bishi, baka nga tanggalan ako ng scholarship ko May naisip na akong paraan, Bishi. Puntahan na lang natin at hubaran ko si Papa Chris at ako na maglalaban ng kanyang pulo. Pabiro namang sabi ni Sheila sa kanyang best friend na si Bia. Tumawa na lang si Sheila para naman gumaan ang loob ng kanyang kaibigan. Hapon na yon at naglalakad sila Bia at Sheila galing ng school. So, paano, Bishi? Dito na ako daan. Ingat ka na lang dyan. Sabi naman ni Sheila kay Bia. Sige, Bishi, ingat ka din. Sagot naman ni Bia sa kanyang kaibigan. Umulan nung time na yon kung saan matubig sa daan. Hanggang sa may dumaan na sasakyan, kulay white na kotse at nagpaharurot sa may tapat niya at sakto naman sa maraming tubig kaya naman napaliguan ang dalaga sa tubig ng kalsada. Kagagawa ng sasakyan na yon sabay sigaw si Bia, "Gago ka! Langhiya, walang modo!" Ngunit di niya ito kilala at di niya ito nakita kung sino ang sakay nito. Samantala, sa loob ng kotse, halos naghihiyawan sila si Chris at ang tropa nito dahil napaliguan ang dalaga ng tubig sa kalsada. Ngunit, nakuha naman ni Bia ang plate number ng kotse WXE723. Humanda talaga kayo kung sino man kayo pabulong ni Bia sa kanyang sarili. Hanggang sa mga oras na yon, umuwi na nga si Bia sa kanilang bahay. "Mano po, inay?" "O anak, bakit ganyan ang itsura mo?" Wala ito, inay. May kotse lang kanina na mabilis ang takbo at natalsikan ako ng tubig sa kalsada dahilan naman ng pagkabasa ko." Ganun ba, anak? Kawawa ka naman, anak. Halika nga dito at magbihis ka na din. Sige po, inay. Inay, ang itay pala. Sa bukid, anak, kumuha lang ng kamuting kahoy para mabinta bukas at may babaon na naman kayong mga anak. Sa kabilang banda, nalulungkot naman si Bia sa nangyari sa kanila ni Chris. Ipinagdasal na lang niya na sana hindi siya tanggalan ng scholarship niya dahil sa ginawa niya kanina sa kantin. Dahil kapag nagkataon, hindi na siya makapagtapos. "O anak, bakit tulala ka dyan? Mag-ayos ka na dyan at kakain na tayo." "Opo, inay." "Ayan na pala ang itay mo, anak. Tawagin mo na rin yung mga kapatid mo para sabay-sabay na tayong kumain." "Mano po, itay? Dumating na pala kayo galing bukid." Oo, anak. Kaawaan ka ng Diyos. Nagpaulan ka na naman, itay. Sa susunod, huwag po kayong pumunta ng bukid kung naulan. Ayos lang naman po kami kahit walang baon na pira. At nilalakad lang naman namin yung school. At saka, may baon naman po kami. "Oo nga po, inay at itay." Dugtong naman ng dalawa panyang mga kapatid. "Ayos lang, mga anak. Di mapapagod ang tatay. Basta para sa inyong mga anak at syempre para sa nanay niyong maganda." Pabiro namang sabi ng kanilang itay at nagtatawanan silang lahat habang nakaharap sa pagkain. Halina nga kayo. Kakain na tayo. Ang tatay niyo talaga, wag niyong pakinggan, napakabulero niyan.
Nagsisimula na sila ng kumain at nagbibiro naman ang ama ni Bia. Wow! Ang sarap talaga ng luto ng nanay nyo. Kaya ko yan mahal na mahal eh. Sabay naman ito yakap sa kanyang asawa. Kaya nga mga anak, lagi nyong tandaan na kahit mahirap lang tayo, kahit saging lang, basta loving. Sabay naman yun, naghalakhakan silang lahat sa harap ng hapagkainan. Lumipas na ang gabi. Mga anak, bangon na kayo. Anong oras na at makakain na kayo? Okay, inay, dyan na po. Tapos na silang kumain. Alis na po kami, inay at itay. Mag-iingat po kayo ni nanay dito, ha. At itay, wag po sobrang magpapagod. Oo mga anak, mag-iingat din kayo sa daan. Ika naman ng papa nila. Ate Bea, dito na po kami dadaan ni Gail. O sige, mag-iingat kayo dyan sa daan at uuwing maaga mamaya. Sabi naman ni Bia sa kanyang dalawang mga kapatid. Ang ganda ni Ate Bia, no? Sabi ni Iris sa kanyang ate na si Gail. Mas maganda naman ako kay ate, no? Sabay irap niya sa kapatid na bunso. Tara na nga, yaya niya kay Iris. Samantala, naglalakad si Bia papunta na rin sa school niya. At sa gate naman ay hinihintay siya ni Sheila. Oy Bishi, morning. Good morning din. Oh, bakit matamlay ka? Iniisip mo yata si Papa Chris, ah. Oy, hindi ah. Pero sa loob-loob ni Bia, gusto niyang makita ang binata. Papasok na sila sa loob ng school kung saan naman nakita ni Bia ang kotse na WXE 723. Biglang inis ni Bia at pinuntahan kung saan naroon ang kotse para kumprontarin kung sino ang naroon. Humanda ka sa akin, impakto ka. Painis ni Bia na bulong sa sarili niya. Sa mga time na yon, tinungo na ni Bia ang kotse kung saan nandun ang binata sa loob at nagpa-sound dahil wala pa ang kanilang klase. Sinilip niya ang loob, ngunit tinted ito. May naaninag lang ang kanyang mata na isang lalaki ay nandoon sa loob ng kotse. Sinipa niya ang gulong nito. Hoy, lumabas ka dyan, gago ka. Bakit mo ako binasa kahapon? Hinampas ni Bia ng bag ang salamin ng kotse ni Chris at tinadyakan ang mga gulong nito. Lumabas kang mayabang ka. Nakita naman yun ni Chris ang ginawa ni Bia sa kotse niya. Kaya naman bumaba si Chris. Ano ba? Manahimik ka nga. Ano bang kasalanan ko sa'yo, babae ka? Pasigaw ni Chris kay Bia. Ikinagulat naman ni Bia sa binata pala ang kotse na siyang bumasa sa kanya kahapon. Ikaw? At sa'yo tong kotse? Yes. Capital Y-E-S. Yes, sa akin. Any problem? Sagot naman ng pabalang ni Chris kay Bia. Kung saan naman pinagtitinginan sila ng mga tao roon at iba pang mga estudyante. At sumagot naman si Bia, yes, any problem. Capital Y-E-S. Sabay sampal ni Bia sa binata para yan sa kagaya mong bastos at walang modo. Sabay alis ni Bia at iniwan ang binata doon na nakatayo. Ngunit alam naman ni Chris sa sarili niya kung ano ang nagawa niya kay Bia kaya hindi na niya ito hinabol pa. Ngunit sa loob niya, may araw ka din sa akin, babae ka. Naglalakad naman si Bia papasok sa school at tinitingnan siya ng maraming mga estudyante. Good job, Bia. Ikaw lang nakakagawa no ng ganon sa mayabang na yan para na ding naipaghiganti mo na din kami. Ah, wala yun. Dapat lang yun sa kanya. Teka. Tama ba yung narinig ko, Bia? Na sinampal mo ang pinakagwapo at pinaka-heartthrob ng campus kung saan naman anak pa ng may-ari ng school na ito? For your information, Bia, magbalot-balot ka na dahil sisiguraduhin ko mawalan ka na ng scholarship dahil sa kagaya mong damong ligaw, hindi ka dapat mabubuhay dito. Alis!
Sabay tulak ni Zaira si Bia kung saan hindi na niya ito pinatulan pa. Si Zaira ay ang kababata ni Chris kung saan naman sa States sabay silang lumaki at gustong-gusto ito ng mama ni Chris. Naglalakad na sila si Chris kasama ang mga kaibigan nito, sinalubong ito ni Zaira. "Oh Chris, are you okay?" Pag-alalang tanong ni Zaira sa kababata, ngunit mainit ang ulo ni Chris, di niya ito sinagot. Patuloy silang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinungo nila ni Chris ang admin office kung saan naman hinahanap niya ang files ni Bia. Ngunit naalala niya di pala niya ito kilala. Kaya naman nagutos siya ng tao para hanapin si Bia at papuntahin sa office. Nahanap na nga si Bia ng mga tao na inutusan ni Chris na hanapin ito ang dalaga. "Excuse me, are you Miss Bia Madrigal?" "Yes." Sabay tingin ni Bia sa naghahanap sa kanya. "Why? What you want?" Napag-utusan lang kami. Pinatawag ka sa office, Miss Bia." Okay. I'll be there in a minute. Thank you." Kaya naman nagtungo si Bia sa office upang alamin kung bakit siya pinatawag at hanggang dumating na nga si Bia sa office at nag-doorbell. Bumukas ang pinto at bumungad si Chris habang nandoon na nakadikwatro na nakaupo. "Good morning, ma'am," sabi ni Bia sa na-assign na admin sa office. "Good morning, so have a seat." "Thank you, ma'am." "Excuse me, Sir Crisanto Del Mundo. Pwede ba namin malaman ang sadya mo at pinatawag mo si Miss Bia Madrigal?" Sabay naman yun narinig ni Bia ang pangalan ni Chris at bulong niya sa sarili niya. Ang pangit pala ng pangalan, Crisanto. Sabay naman nakasmile si Bia. "Bia Madrigal?" Patanong ni Chris sa admin. "Yes, my name is Bia Madrigal. Any problem, sir?" Tanong naman ni Bia kay Chris. Halos natulala si Chris dahil sa narinig niya tungkol kay Bia Madrigal, kung saan ito ay top student sa kanilang school at kung saan ito ay leaders at volunteers sa anumang activities sa kanilang school at kung saan naman tinutulungan ito ng daddy niya dahil nakilala na si Bia, lingid yon sa kaalaman ni Chris. "Sir Crisanto Del Mundo, can we know your concern?" Excuse, sabay tayo ni Chris at umalis. Nilisan ni Chris ang office kung saan naman tanong niya sa kanyang sarili kung bakit pagkaharap niya si Bia ay natutorpe siya. Anong klaseng babae ka at bakit di ko magawang magalit kapag kaharap kita? Pabulong naman ni Chris sa kanyang sarili. "Oh Chris, dito ka lang pala pare. Kanina ka pa namin hinahanap Anong nangyari at parang tulala ka dyan?" Pabirong sabi ng kaibigan ni Chris na si Kent. "May araw din yung babae niyan sa akin," sabi ni Chris sa mga kaibigan niya. "Mukhang hindi ka yata umubra doon pare o baka naman na-inlove ka sa babaeng yon." "Uy, hindi hindi ganong klaseng babae ang type ko," sagot agad ni Chris sa mga kaibigan niya at pinagtatawanan nila si Chris. Hapon na nun, kung saan naman pauwi na si Bia at may biglang huminto na kotse kung saan naman si Chris ang nagmamaniho at may mga kasamang bodyguards. Isakay ang babaeng yan. Kung saan naman isinakay nga nila si Bia sa kotse. "Bitawan niyo ako, sino kayo at anong kailangan niyo sa akin?" Naisakay na nga nila si Bia sa kotse. At nung naisakay na nila si Bia sa kotse, "Hello, Miss Beautiful. Did you remember me?" Aroganting tanong ni Chris kay Bia. "Hoy, unggoy, saan mo ako dadalhin? Sisigaw ako." "Di sumigaw ka? Sige, isigaw mo yung tapang mo, diba?" Dinala nila si Bia sa rest house ni Chris sa bandang Batangas, kung saan ang laki ng rest house nila doon at malawak na lupain.
Nakarating na sila doon sa mga oras na yon. Baba, utos ni Chris sa dalaga at bumaba naman si Bia. Di na ito nagsisigaw dahil wala din naman makarinig sa kanya. Iwanan nyo na lang kami at pakisabi kay Nanay Dora na maghanda ng hapunan, sabi ni Chris sa kanyang mga bodyguards. Nung umakyat na sila sa taas ng rest house, palihim na namangha si Bia. Wow, ang laki. Ang ganda dito. Bulong ni Bia sa kanyang sarili habang umaakyat. Hoy Unggoy, anong kailangan mo? Manahimik ka, di kita kinakausap. Kaya pwede itiko mo yung bibig mo. Galit sabi ni Chris kay Bia. Hanggang narating na nila ang tuktok ng rest house. At kinuha ni Chris ang telepono niya at binigay kay Bia upang patawagan ang mga magulang nito. Ito, telepono. Tawagan mo yung pamilya mo. Sabihin mo, nandito ka sa mga Del Mundo. Thank you, but I have a phone. Okay, sige, tawagan mo na. Kung saan, ginawa naman ni Bia. Nagri-ring na ito ang telepono ng bahay nila ni Bia. Hello, ma? Oh, anak, saan ka ba at anong oras na? Di ka pa umuwi? Pasensya na po, ma. Di ako nakapagpaalam, biglaan kasi. May pinapagawa po kasi si Sir Del Mundo, ma, dito sa rest house nila sa Batangas. Sinong mga kasama mo dyan? Si Unggoy. Anong Unggoy, anak? Biro lang, ma. Mga kaklase ko ng law student. Okay, anak, mag-iingat ka. Opo, ma. Sige po, mag-iingat din po kayo dyan. Hanggang sa binaba na ni Bia ang tawag niya sa kanyang inay. Bilisan mo dyan, ang bagal naman eh. Sabi naman ni Chris kay Bia. Tapos na po, sir. Just call me Chris, okay? Or you want me to call babe? Habang unti-unting lumapit si Chris kay Bia kung saan naman wala nang aatrasan si Bia hanggang sa nag-abot naman ng kanilang hininga. Dahilan yon ng pagkalango ni Bia, halos gusto niyang halikan ang mga labi ni Chris dahil sa bango nito. At sa mga oras na yon, nakatitig si Chris sa mga mata ni Bia at inilapit nito ang kanyang labi sa tainga ni Bia at bumulong. Follow me and let's talk. Excuse me, Mr. Del Mundo, are you out of your mind? Why you bring me here? Tanong ni Bia sa binata, nakataas ang kilay. What you think? Do you think that I like you? Crazy. Pumasok ka dyan, maligo at magpalit ng damit at huwag magpantasya. Maghintay ako sa labi pagkatapos ko din maligo. Oh, okay, I'm sorry. Thank you, sir. Paligo na nga si Bia sa mga oras na yon. Pero sa isip niya, inisip niya pa rin ang binata. May kabutihan pala itong puso sa kabila ng pagka-arogante nito. Lumabas na nga si Bia sa kwartong yon kung saan natapos na siyang naligo at tinungo kung saan nakaupo si Chris sa may labi. Chris, thank you for my clothes. Wala yan, nagkasya ba sa'yo? Opo, salamat ulit. Okay, let's go. Nung mga time na yon, tinungo nila ni Chris at Bia ang kusina kung saan naman nakahanda na ang hapunan nila. Umupo ka na dyan. Sir, kumain na po kayo. Ang ganda pala ng nobya nyo, sir. Ngayon ko lang po nakita at kasi ngayon lang po kayo nakadala ng babae dito. Hindi ko po siya girlfriend, Nanay Dora. Kaibigan ko lang po siya. Ganun po ba, sir? Sayang naman, gusto ko pa naman si ma'am. Sabi naman ng katulong nila na si Dora at sa mga oras na yon, nag-blush naman si Bia at sobrang hiya. Hanggang umupo si Bia sa harap ni Chris at kumakain. At bumulong naman si Bia sa kanyang sarili. Wow, ang sarap naman ng mga pagkain na to. Ngayon ko lang ito natitikman. Titigan mo lang ba yung pagkain? Kumain ka na. Utos naman ni Chris kay Bia. Sa mga time na yon, kumakain sila na magkasalo, halos hindi lubos maisip ni Bia ang kabutihang puso ng binata na ipinagkaloob sa kanya sa mga oras na yon. Pagkatapos nilang kumain, tumayo kaagad si Bia.
at kinuha ang kanyang plato at yung plato ni Chris para mahugasan. Excuse me sir, I take the plate para hugasan ko. Sabi naman ni Bia kay Chris, oh no need. Si Nanay Dora nang gagawa niyan at umakyat ka sa taas dahil may pag-usapan tayo. Utos naman ni Chris kay Bia kung saan naman sumunod na lang si Bia. Nung mga oras na yun, nakaupo sila doon sa tuktok ng rest house. Magkaharap sila ni Chris ngunit kalayuan yun, tahimik na nakatingin kay Bia. Sir, ano nga po pala yung pag-usapan natin? About pala doon sa nangyari sa ating pag-encounter. Ako na pong magsusori at sana mapatawad mo ako at hindi niyo po ako tanggalan ng scholarship. Hindi lang po kasi ako sanay na mabastos ang mga ganong eksena. Patawad po ulit, sir. Yun? No worry. At hindi naman yun nakarating sa mga parents ko at kasalanan ko rin naman. At dinala kita dito to apologize sa'yo, Bia Madrigal. Bait pala nito. Pabulong namang sabi ni Bia sa kanyang sarili. Akala ko kasi sir nung una napakabastos mo at hindi ko ina-expect na napakabait yun naman pala. Napakaseryoso naman yata natin. Kalimutan mo na yun at pwede ba nga magkaibigan na tayo? Hanggang sa inabot ni Chris ang kamay niya kay Bia at nag-shake hands sila. Sakto naman nung mga oras na yon, tumanaw si Bia sa baba ng rest house. Nakita niya ang mga katulong doon na nagsisiyahan kasama ang mga bodyguards ni Chris nung mga oras na yon. Kaya naman, tingnan mo Chris, ang saya nila. Bakit? Anong meron? Birthday ni Nanay Dora. Lika, baba tayo. Hanggang sa bumaba sila doon sa garden. Nagtungo si Chris at Bia sa garden. Nanay Dora, happy birthday! Oy sir, salamat sir. Halip po kayo dito sir. Pakainin niyo po ulit si Ma'am Bia. Ma'am Bia, kumain po kayo ulit. Sige po ate. At kukuha na lang po ako. Hindi, halika na. Okay, sige. Kung ayaw mong kumain, tikman mo tong wine. Hindi po ako umiinom ate Hindi, isa lang. Tikman mo ito. Matamis ito. Sabi naman ni Nanay Dora. Pagbigyan mo na ako Ma'am Bia kasi birthday ko naman ngayon. Sige na Bia, hindi ka malalasing niyan kasi matamis niyan. Sabi naman ni Chris kay Bia kung saan naman kinuha ni Bia ang wine na binigay sa kanya ni Nanay Dora. Sige po, salamat. At dahan-dahan naman itong tinungga ni Bia ang wine. Oo nga, ang tamis pala nito. Pabulong naman ni Bia sa kanyang sarili kung saan naman nilapitan siya ni Chris. Cheers! Nag-cheers silang dalawa ni Chris Del Mundo at ni Miss Bia Madrigal. Lumalim na nga ang gabing yon kung saan naman hindi na malaya ni Bia na nalasing na pala siya. Bumagsak ito sa sahig kung saan naman biglang salo ni Chris sa kanya. Bia, you're so drunk. Nanay Dora, kumuha kayo ng towel at saka mainit na tubig. Dadalhin ko na lang siya sa kwarto. Opo sir, susunod na lang po ako sir. Kung saan naman, buhat-buhat siya ni Chris at dinala sa kanyang kwarto at hiniga. Sa mga time na yon, tinitigan niya ng mabuti ang mukha ni Bia. Ang ganda pala ng mukha mo, Bia. Ang amo ng iyong mga mata at ang mga labi mo, ang sarap halikan. Habang sa dinudungaw ni Chris ang mukha niya kay Bia na mapanukso at muntik na niya itong halikan, ngunit bigla namang dumating si Nanay Dora. Sir, ito na pala yung mainit na tubig at bimpo. Nanay Dora, dyan ka na pala. Sige, iwan mo na lang dyan at ako na ang bahala kay Bia.
Sige po sir at aalis na po ako. Chapter 4. Kinuha ni Chris ang tubig at bimpo. Dinala sa kama para ipunas ito kay Bea at habang patuloy niya itong tinititigan ang maamong mukha ni Bea. Ang ganda mo talaga, Bea. At bakit ganito ang pakiramdam ko sa'yo? Di ko maintindihan ang sarili ko kapag kaharap na kita. Nilapit yun ang mukha ni Chris kay Bea at gusto niya itong halikan. Ngunit akma niya itong halikan, bigla namang sumuka si Bea sa kama. Oh my God! What the hell are you doing, Bea? Sinukahan mo pa ako. Hindi alam ni Chris ang gagawin sa mga oras na yon dahil first time niyang mag-alaga ng babaeng lasing. Inisip niya na puntahan si Nanay Dura, ngunit lasing din ang mga ito. What I'm doing? Bihisan ko siya? Oh God! Kaya naman, naghanap si Chris ng mga damit niya para makapagpalit ng damit ang dalaga. At nagtungo agad siya kay Bea. Pinunasan niya ito at nag-isip pa siya bago niya ito binihisan. Sabay yun sa pagbuntong hininga ng binata. Dahan-dahan niya itong binihisan ng pantaas lamang at sakto naman nagkamalay si Bea at naaninag nito ang mukha ng binata na si Chris. Ikaw, Tukmol, bakit ang suplado mo? Ngunit bago pa ito nakasalita, muli bumagsak ulit sa kama at napakapit kay Chris dahilan ng pagkahiga nilang dalawa. At nilapit ni Bea ang mukha niya kay Chris sabay sabi, "Gwapo ka nga, ang yabang mo naman." Ngunit hindi na lang nagsalita si Chris. Hinayaan na lang niya ito, ngunit yumakap bigla si Bea kay Chris. Hoy Tukmol, kala mo ba type kita? Asa ka? Sabi naman ni Bea habang nakapikit ang mga mata. Bea, lasing ka lang. Matulog ka na, okay? Diyan ka na sa kama at sa baba na ako matutulog. Ngunit bago pa nakaalis si Chris sa kama, nilapitan siya ni Bea at hinalikan. Bea, you're drunk. Please stop. Sabi naman ng binata kay Bea. Ngunit hindi alam ni Bea ang kanyang pinagagawa sa sarili niya sa mga oras na yon dahil lasing siya. Yumakap si Bea kay Chris at patuloy ang kanyang paghalik dito sa binata. Pilit mang iwasan ni Chris ngunit makulit si Bea sa mga oras na yon. Bea, please stop. You're drunk. Baka hindi na ako makapagpigil pa. Sinabi niya kay Bea na pagaralgal na ang boses ni Chris at patuloy pa din ang yakap ni Bea at halik sa binata. Hanggang sa gumanti ng halik si Chris kay Bea. Bea, sabi nito pabulong kay Bea at gumanti ng halik kay Bea ang binata. Bea, at patuloy ng sambit ng binata sa pangalan ng dalaga. Chris Del Mundo, ang tanging sambit ni Bea sa binata, hanggang lumalim ang kanilang halikan at hinihiga ni Chris sa kama si Bea. Sa mga oras na yun, dahan-dahang tinanggal ni Chris ang damit ni Bea at siniil ang bawat halik niya sa dalaga. Ganon din si Bea sa mga oras na yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasaya, Bea. Bulong ni Chris kay Bea na halos kapos na magsalita habang tinatanggal ang iba pang kasuotan ng dalaga. At noong natanggal na ng mga kasuotan ng dalaga, ay dahan-dahan naman si Chris sa pag-angkin ng dalaga dahil berhen pa si Bea at hindi pa ito nakaranas na mag-boyfriend, kumbaga never been kissed at never been touched pa ang dalaga. Bea, I like you. Habang patuloy si Chris sa pag-angkin sa dalaga, napaungol na lang ang dalaga dahil lasing ito at hindi na nakaramdam ng kirot sa mga oras na yon. Tanging yakap lang at halik ang tanging ganti
niya sa binata. Hanggang sa mga oras na yon, patuloy na ngang naangkin ni Chris si Bia. Ngayon at narating nila ang langit. Ngunit si Bia ay patuloy na natutulog. Bia, patawarin mo ako. Di ko napigilan ang sarili ko. Ako pa pala ang nakaunang lalaki sa buhay mo. Pabulong yon ni Chris habang tinitigan niya ang mukha ni Bia hanggang sa nakatulog din si Chris sa tabi ni Bia. Nakalipas ang gabi. Umaga na, biglang may dumating na sasakyan sa rest house. Sasakyan yon ni Zaira, kung saan naman sumunod si Zaira kay Chris. Good morning, Ma'am Zaira. Sabi naman ni Nanay Dora. Good morning to. Saan si Chris? Di ko alam. What? Tulog pa po, ma'am. Sabi naman ng pasigonda ni Nanay Dora. Okay. Pakigising mo na lang at pakisabi na nandito ako. Sabi naman ni Zaira kay Nanay Dora. Okay po, ma'am. Ano kaya? Katukin ko ba si Sir? O hindi? Baka naman magalit ito sa akin. Pabulong ni Nanay Dora sa kanyang sarili. Bumalik si Dora kung saan naroon si Zaira dahil hindi niya magawang kumatok dahil ayaw niya disturbuhin ang tulog ng kanyang amo. Ma'am, napasarap po ang tulog eh. Di ako narinig na kumatok. Sabi naman ni Nanay Dora kay Zaira. Okay. Ako na pupunta doon at ako na mismo ang kakatok kay Chris. Wag po, ako na lang kakatok ulit. Wag na, ako na lang Dora, okay? Sabay taas ng kilay ni Zaira kay Dora. Makulit si Zaira sa mga oras na yon at tinungo na nga ito ang kwarto ni Chris. At nang tapat na siya sa kwarto ni Chris, binuksan niya ito, ngunit nakalak ang door, kaya naman kumatok na lang siya. Chris, gising na, si Zaira ito. Dahilan naman yon ng pagkagising ni Chris. Sino ba yan ang ingay? Sigaw ni Chris habang nakapikit pa ang mga mata. Si Zaira ito, please open the door. Bigla naman gulat ni Chris na narinig ang pangalan ni Zaira, sakto naman nagising si Bia. Ikaw? Pasigaw nilang dalawa. Anong ginawa mo sa akin? Bakit wala akong damit? At dahan-dahang napasandal si Bia sa dingding ng may kama. Di niya inakala na magawa niya ito. Iniisip kaagad ni Bia ang kanyang mga magulang. Bia, I'm sorry. Di ko sinasadya. Lasing tayo, Bia. Hindi ko rin alam ang nangyayari kagabi. Di mo sinasadya? O baka naman plano mo ang mga ito, Chris? Galit na sabi ni Bia kay Chris. Samantala, tuloy pa din ang pagkatok ni Zaira sa pintuan. Ngunit si Bia tuloy ang iyak dahil sa nangyari nila ni Chris. Bia, please stop. Ginusto mo din naman ang nangyari eh. Tumingin si Bia kay Chris at sinampal ang binata. Ginusto? Alam mong lasing ako, Chris, at bakit mo ginawa sa akin ito? What you want me to do, Bia? Ano nga bang dapat, Chris? Tell me, Bia, I don't have any idea. Sabi ni Chris kay Bia na pasigaw. Simple, harapin mo yung mga magulang ko. Pagalit, sabi ni Bia sa binata. No, I'm not. I'm not yet ready, Bia. Not ready? So hayaan mo akong haharap mag-isa sa ginawa mo sa akin? Paano ito, Chris, kung magbunga? Di ipalaglag mo. As I've told you, I'm not yet ready, Bia. At patuloy pa din ang pag-iyak ni Bia. Samantala, si Zaira galit na habang kumakatok. Chris, ano ba? Buksan mo ang pinto, sisirain ko ito. Magbihis ka na, Bia. At may pinto dyan sa likod at dyan ka dumaan. Kukuha lang ako ng pagkain para makakain ka. At daanan kita sa likod dahil di ka pwede makita ni Zaira. Magsusumbong yon kay mama. Di na lang umiimik si Bia sa mga oras na yon kahit sobrang sama ng loob niya. Kasalanan din naman niya. Tumalikod na lang si Bia at sinunod ang sinabi ng binata. Binuksan ni Chris ang pinto kung nasaan nandoon si Zaira. Anong meron? At bakit ang tagal mong binuksan ang pinto?
Pasigaw ni Zaira. Baliw ka ba? Alam mo yung tulog ang tao. Siya nga pala. Bakit ka napasugod? Tumabi ka nga dyan. Papasok ako. Sabay tulak ni Zaira kay Chris para makapasok siya sa kwarto. Nakapasok na nga si Zaira sa kwarto kung saan hindi pa naligpit ni Chris ang bedsheet na ginamit nila ni Bia. What it is? Dugo? Bakit may dugo ang bed mo, Crisanto? Pagalit na patanong ni Zaira kay Chris. Niregla yata ako. Pabirong sabi ni Chris kay Zaira at natawa. Sinong dinala mo dito kagabi ha, Chris? Wala nga, mariing sagot niya kay Zaira. Anyway, balik na ako ng Maynila. Sunod ka na lang, okay? Sabi ni Chris kay Zaira at humalik sa pisngi ng dalaga, ngunit hinila siya ni Zaira dahilan yung pagkahiga nila sa kama. Zaira, stop! No! Zaira, stop, please! We go now. Chris, no. Please, give me time. Hanggang sa hinubad ni Zaira ang suot ng binata at hinalikan ni Zaira si Chris. Zaira, halos nadala din si Chris sa mga halik ni Zaira at mabilisang tinanggal ni Chris ang damit ni Zaira. Akmang hiniga na ni Chris sa kama si Zaira, sakto naman kumatok sa pinto si Nanay Dora. Sir! Sir! Tumayo ka na at magbihis, Zaira. I'm sorry, nadala lang ako. Sabi ni Chris kay Zaira, kung saan hindi natuloy ang kanilang pagroromansahan. Buwisit ka talaga, Dora. Kung saan pa naman muntik na kumatok ka pa. Pabulong ni Zaira sa kanyang sarili. Binuksan na nga ni Chris ang pinto. O, Nay Dora, ano po yun? Ito ng baon nyo, sir. Paki-regards po ako kay Ma'am Bia. Nakangiting sabi ni Dora. Sige po, Nay Dora, makakarating. Narinig naman yun ni Zaira. Bia? Excuse me, sinong Bia? Tama bang narinig ko? Ah, wala. Kakilala lang ni Nanay Dora. Anyway, let's go, see you on Manila. Bye, Zaira. Nay Dora, alis na po ako. Sige, sir. Ingat po sa daan. Okay, see you there, bye. Sabi naman ni Zaira kay Chris. Samantala, inip na si Bia habang naghihintay kay Chris kung saan ramdam pa niya ang pananakit ng ilang parte ng kanyang katawan. At masakit pa ang kanyang ulo dahil sa hangover nito. Ilang oras na siyang naghintay, ngunit wala pang Chris na dumating. Kaya naman, naisipan na lang niyang mag-bus pa uwi. Lumabas si Bia sa rest house ng mga Del Mundo at hinahanap ang sakayan ng bus. Medyo malayo nang nilakad ni Bia nang biglang may huminto na sasakyan. Bia? Nagulat naman si Bia at biglang may tumawag sa kanya at nilingon niya ito at nang nakita niya, Sean? Si Sean De La Torre ay kabats ni Bia kung saan din may kaya din ito ang pamilya. Saan ka ba nagpunta at nakaabot ka dito? Tanong ni Sean kay Bia. Nalungkot naman bigla ang mukha ni Bia dahil sa nangyari sa kanya, pero hindi yon pinahalata ni Bia kay Sean. Dyan lang sa mga Del Mundo, Sean. May inutos kasi sa akin at tapos na kaya pauwi na ako. Nakangiting sabi ni Bia kay Sean. Ganun ba? Sumabay ka na din sa akin. Doon din ang road ko, Bia. At sige, salamat Sean. At sumabay na nga si Bia sa sasakyan ni Sean. Samantala, palabas na din si Chris sa gate at dinaanan niya si Bia sa likod. Lakas ng busina ni Chris para lalabas si Bia, ngunit walang Bia na naroon hanggang bumaba si Chris para hanapin niya si Bia. Buwisit ka talagang babae ka. Saan ka ba nagsusuot? Kanina pa ako naghihintay dito.
Habang ginagala ni Sean ang kanyang mata, ngunit wala talaga siya nitong makita. Lumabas na lang sila ng rest house para pabalik na ng Batangas. Bia, halika. Kain muna tayo. Nagugutom kasi ako, hindi pa ako nag-almusal. Ah, sige, salamat Sean. Ako din, wala pa ding kain. Kaya naman, tinungo nila ang restaurant at kumain silang dalawa. Nung mga oras na yun, nasa daan din si Zaira at Chris, magkasunod ang kanilang kotse. Hanggang sa bumatog doon sa may restaurant at lumingon si Sean. Nakita niya doon na nakaupo si Bia. Kaya naman biglang balik ang sasakyan ni Chris at tinungo doon sa restaurant. Ayun na nga, pumark ang sasakyan ni Chris kung saan naman naroon sila si Bia. Bumaba si Chris sa sasakyan. Bia, nandito ka lang pala. Di ba sinabi ko na hintayin mo ako? Pagalit ng sabi ni Chris kay Bia. Tumayo naman itong si Sean. Excuse me pare, kasama ko si Bia. Wala akong pakialam kung kasama mo si Bia. Pagalit yung sagot ni Chris, para ba siyang nagsisilos sa dalaga. Tumayo naman si Bia. Excuse me Mr. Del Mondo. Magkasama kami ni Sean at pauwi na ako at I'm sorry I cannot wait you for so long time. Pasagot naman ng ganon ni Bia na mahinahon kay Chris. Tara na, sumabay ka sa akin. Hila naman ni Chris ang kamay ni Bia. Ngunit pinigil yun ni Sean. Excuse me pare, kasabay ko si Bia pauwi. Huwag kang makialam dito. Isasama ko si Bia at ako mismo ang maghahatid kay Bia pauwi sa tahanan nila. Pagalit yung sabi ni Chris kay Sean. Tinanggal naman ni Sean ang kamay ni Chris sa pagkahawak kay Bia. Nagalit naman sa mga oras na yon si Chris at binigyan niya ng isang suntok si Sean. Gago ka! Di ba sabi ko ako ang maghihatid? Bakit mo ipilit na ikaw, ako ang kasama ni Bia? Tumayo naman si Sean at bigla din niyang binigyan ng isang suntok na malakas ang panga ni Chris. Gago ka! Bastos, hindi ka marunong gumalang. Sinabi na nga kasama ko si Bia eh. Hanggang nagsusuntukan ang dalawa. Tama na! Pasigaw naman ni Bia sa dalawa. Mr. Del Mondo, di ba sinabi ko kay Sean ako sasabay, kaya mag-isa kang umuwi? Pasigaw naman yun ni Bia kay Chris. Inisip na rin niya ang galit sa ginawa ng binata sa kanya. Okay, fine. Magsama kayong umuwi. Pasigaw ni Chris at nilisan ang restaurant. Padabog itong sumakay sa kotse at nagpaharurot. Sa mga time na yon, naiwan si Sean at Bia na nakaupo sa restaurant. I'm sorry Sean, napahama ka tuloy dahil sa akin. Wala ito Bia. Ano ba kasing nangyari at bakit ganun kagalit yung lalaki? Ano kasi, magkasama talaga kaming pumunta sa rest house. Ngunit, maraming nangyayari. Ang hirap kasi i-explain baka hindi mo maintindihan. At akin na lang din yun. May mga nangyayari kasi na hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Sean. I'm sorry. Mahinahon namang sabi ni Bia kay Sean. It's okay. No worries about it, Bia. I understand. So, paano? Kain muna tayo bago uwi. Sige, kain muna tayo. Sa mga time na yon, kumain na sila si Sean at hanggang natapos at umuwi na sila. Hanggang sa pauwi na nga sila si Sean at Bia sa mga oras na yon. Bia, saan bang bandang bahay nyo at ihatid na lang kita mismo sa tirahan nyo?
Sa bandang Quezon, medyo malayo pa eh. Hayaan mo, ihatid mo na lang ako dyan sa may bus at magbus na lang ako patungo sa amin. No, it's okay. I bring you there, okay? No worry. Thank you, Shan. Hinatid si Bia ni Shan kung saan nakatira si Bia. Narating na nga nila ang Quezon. Bumaba na si Bia sa sasakyan ni Shan. Shan, thank you. Dito na lang ako. Kita-kits na lang ulit. Sige Bia, walang anuman. Mag-iingat ka. Sige po Shan, bye. Bumaba na si Bia at tinungo ang kanilang bahay kung saan naman nag-aabang ang kanyang mga magulang. Mano po inay at itay? O anak, ang tagal mo namang umuwi. Anong nangyari? Kumusta ang lakad mo? Okay naman po inay. Ayos naman po at natapos na rin yung ginagawa ko doon sa mga Del Mundo. Sagot naman ni Bia sa kanyang mga magulang na matamlay. Mukhang pagod ka yata anak. Magbihis ka na dyan at makapagpahinga. May pagkain doon sa lamisa. Halika rito at ipaghain kita. Wag na po inay. Tapos na po akong kumain. Salamat po at pagod ako eh. Gusto ko na lang magpahinga. Sige anak, magpahinga ka at kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin ha. Sabi naman ng nanay ni Bia sa kanya. Tinungo na ni Bia ang kanyang kama kung saan siya ay nahiga. Sa mga oras na yon, inisip niya ang nangyari sa kanila ni Chris nung nagdaang gabi. Wisit ka talagang lalaki ka. Anong ginawa mo sa akin? Paano ko kaya ito sasabihin sa kanila ni nanay at tatay? At kung saan naman, paano ito kung magbunga? Lumipas ang gabi, umaga na naman, kung saan papasok na muli si Bia sa kanyang eskwelahan. Inay, tapos na po akong kumain. Pasok na po ako. Sige anak, mag-iingat ka sa daan. Ito palang pera. Baon mo. Sabi naman ng nanay ni Bia sa kanya. Akin na po inay, sige po, salamat. Alis na ako. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos at mag-iingat sa daan. Nagtungo na si Bia sa kanyang paaralan. Kung saan naman nakatambay sila si Chris at ang mga kaibigan nito sa may kantin. Pabungad na si Bia sa gate kung saan naman papasok na sana, ngunit nilingon niya ang binata at nakitang nagtatawanan. Sabi ko sa'yo pre, may araw din yung sa aking babaeng yun. Narinig yun ni Bia at nagtatawanan ang mga barkada ni Chris. Hindi na lang pinansin ni Bia at pumasok na lang siya doon kung saan ang kanyang room ng school niya. Inisip niya ang kanyang narinig. May araw ka rin sa akin, Crisanto del Mundo. Pabulong ni Bia sa kanyang sarili at galit na galit ito. Mantala, nagwekwentuhan ang mga kaibigan ni Chris at tinatanong nila si Chris kung anong nangyari sa pagsasama nila ni Bia. O pare, paano? Naka-score ba? Ako pa. Di ba nga, sabi ko sa inyo may araw din sa akin yon. Idi ayun, nakuha ko pare. Birhin pa pare at alam nyo ba, sobrang hirap ko. Ako pala ang nakauna sa babaeng yon. Kung saan naman kinikwento ni Chris ang nangyari sa kanila ni Bia. Kung saan naman saktong pagbungad ni Zaira at narinig yun ng dalaga. Narinig ni Zaira ang kwentuhan nilang magkakaibigan. Habang nasa kantin sila si Chris at ang tropa nito, tanging si Bia lang ang kanilang pinag-uusapan. Naalala nyo na mga pare, yung sabi ko sa inyo na may araw din yun sa aking babaeng yun? Hindi nangyari na, ako pa. Birhin pa pare. In other words, never been kissed, never been touched at ako yung kauna-unahang lalaki sa buhay ni Bia. Hirap nga ako kagabi pare, lasing ako eh. Halos ayaw ko nga sa mga time na yon. Ito naman si Bia, pilit ng pilit, sabay nagtatawanan silang lahat na magkakaibigan. Kung saan naman narinig lahat ni Zaira.
Oh God, totoo pala yung narinig ko kay Dora na Bia at kung saan may dugo akong nakita sa kama ni Chris. Ang landi talaga ng babae ka, humanda ka sa akin. Pabulong ni Zaira sa sarili niya. At patuloy si Zaira na lumapit sa kanila ni Chris, kunwari wala siyang naririnig, but deep inside, nasaktan si Zaira dahil matagal na niyang minahal ang binata, ngunit hindi naman siya niligawan ni Chris. Sa halip, puro lang ito papalit-palit ng babae at kapag sawa na, saka nito iniiwan. Dahil para lang kapatid ang turing niya kay Zaira, dahil kasabay niya itong lumaki at malapit pa ang kanilang mga pamilya. Hello guys! What's new? Mukha yatang abot tenga ang ngiti nitong kaibigan nyo na si Chris. Sabay nagtatawanan silang lahat. Wala lang Zaira, happy lang, may pinag-usapan lang kami na for the boys only. Pero sa loob ni Zaira ay tuwang-tuwa siya dahil alam niya hindi seryoso si Chris kay Bia. Halika nga dito, paglalambing ni Chris kay Zaira habang hawak nito ang baywang ng dalaga. Sakto naman yon, napalabas na si Bia sa gate at nakita niya si Chris at Zaira sa ganong eksena. At lalo pang hinigpitan ni Chris ang pagyakap niya sa baywang ni Zaira. Ngunit yumuko si Bia at patuloy na naglalakad, ngunit sa loob-loob ng dalaga nakaramdam siya ng silos. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ako nakaramdam ng silos? Hindi ko naman siya boyfriend. Ang tanga ko. Pabulong ni Bia sa sarili niya habang naglalakad at halos di niya namalayan na umiyak na pala siya. Inanaw naman ni Chris na naglalakad sa di pa kalayuan ang dalaga at may naramdaman naman si Chris na guilt sa ginawa niya kay Bia at hindi yon maipaliwanag ang sarili niya kapag nakita niya ang dalaga. Patuloy ang paglalakad ni Bia na umiyak, nalutang at hindi alam ang patutunguhan. Ngunit sa mga oras na yon, nandoon si Sean at binisita pala siya. Hanggang sa mga oras na yon, sinundan ni Sean si Bia kung saan niya ito nakita na naglalakad na umiiyak. Oh, tissue. Dahilan yun ng pagkagulat ng dalaga at nagkamalay sa kanyang pagkablangko. At hinarap ang lalaki ang nag-abot ng tisyo pagkakita ni Bia kay Sean. Diyakap niya ito at humagulhol. Sean, at umiyak ng umiyak si Bia sa mga oras na yon dahil sa kanyang mabigat na problema, ngunit wala siyang masumbungan ng mga problema niya. It's alright, you can cry, okay? At kung handa ka nang mag-share sa problema mo, handa akong makinig, Bia. Sabi ng binata kay Bia. Patuloy pa din ang pag-iyak ni Bia habang yakap-yakap niya si Sean. Samantala, sa di kalayuan, tanaw na tanaw ni Chris sina Bia at Sean na nagyayakapan. Sa mga oras na yon, halos hindi na maipinta ang mukha ni Chris. Oh, bakit pre? Bigla yata sumama timpla ng mukha mo. At tinitingnan nila ni Kent at barkada nito kung saan nakatingin ang mga mata ni Chris. Ayon, nakita nga nila si Bia ay may kayakapan ng ibang lalaki. Anong meron, Chris, at parang apektado ka? Meron ba akong hindi alam? Pagtatampo ni Zaira kay Chris. Sa pagkakataon na yon, na bad trip si Chris at iniwan niya ang mga trupa niya pati si Zaira. Diyan na nga kayo, bad trip. Pagalit na sabi ni Chris sa mga kaibigan nito. Chris, wait! Ngunit wala itong narinig kahit tinatawag na siya ni Zaira.
Ang landi mo talagang babae ka. Kahit sa kalsada makipaglandian. Bulong ni Chris sa sarili niya. Sobrang apektado si Chris sa mga oras na yon at nagagalit siya kapag nakita niya si Bia ay may ibang kausap na mga lalaki. Sa oras na yon, nanatili pa din si Bia at Sean sa ganong posisyon hanggang sa niyaya siya ni Sean na umupo muna sa sasakyan nito para gumaan muna ang loob ng dalaga. Si Chris naman nagtungo sa kanyang sasakyan at nagmaniho, sakto naman na tapat nila ni Bia. Bumusina ng napakalakas, halos matanggal ng tutuli ng dalawa. Tabe, ang lalandi nyo, pasigaw ni Chris sa kanila, sabay pinaharurot nito ang kanyang sasakyan. Dahilan naman ng pagkakagulat ng dalawa at pagkatulala. Baliw yun ah. Naalala ko na, siya yung lalaki na nakasuntukan ko doon sa restaurant. Sabi naman ni Sean kay Bia, oo Sean, siya ngayon, hayaan mo na, talaga sadyang mayabang yon. Sabi naman ni Bia kay Sean, so paano, ihatid na kita. Sabi naman ni Sean kay Bia, sige Sean, tara. Akma namang pasakay si Bia at Sean sa kotse ni Sean, bigla namang dumating itong si Zaira. Hey, Sean, right? Is it you? Zaira Montefalco, right? Sabi naman ni Sean kay Zaira, yes, thank you at naalala mo pa pala ako. Oo naman, dito ka din pala nag-aaral. Yes, Sean, how about you? I'm studying in Manila at nagawi lang dito para pasyalan si Bia. Bia, si Zaira, kakilala kami sa Manila. During nag-lunch ang daddy niya ng business at guest naman ang aking pamilya noon. Zaira si B. Pero bago pa nabigkas ni Sean ang name ni Bia, sumagot na si Zaira. I know her, Sean. She's flirting with Chris. Tumingin na lang ng masama si Bia kay Zaira at hindi na nagsalita pa. Iniwan na lang ni Bia si Zaira at Sean habang nag-uusap at naisip na lang niya na maglalakad na lang siya pauwi. Sa mga oras na yon, nagpaalam na lang si Sean kay Zaira para naman habulin niya si Bia. Zaira, excuse, I need to go. Okay, Sean, no problem, nice meeting you again. Tumalikod na nga si Sean at iniwan si Zaira. At sa mga oras na yon, kinuha niya ang kotse niya, saka naman sinundan niya si Bia. At nang mismo na sa tapat ni Bia, si Sean, Bia, sakay na, ihahatid na kita sa inyo. Nag-smile naman ang dalaga, sabay sabi, okay, thank you Sean. Inihatid na nga ni Sean ang dalaga sa bahay nila. Sean, baba ka muna and let's have coffee. Sabi naman ni Bia kay Sean. Sa mga oras na yon, pumasok na si Sean at Bia sa loob ng bahay. Mano po inay at itay, si Sean po pala kaibigan ko. Tuloy iho, magandang araw ho. Galing po ako sa school ni Bia at hinatid ko lang po siya. Sige, upo ka muna dyan. Anak, ipagtimpla mo ng merienda yung bisita mo. Sa mga oras na yon, dumating ang dalawang kapatid ni Bia na si Gail at Iris. Kung saan naman, nagmano ito sa kanyang mga magulang. Mano po inay at itay. Kawaan kayo ng Diyos anak. Magbihis na kayo at magmerienda. Siya nga pala may bisita tayo, bisita ng ate mo. Sakto namang napatingin si Gail sa binata na sinasabi ng bisita ng tatay niya ng kapatid niya. Naalala ni Gail at pagtingin ni Gail, look familiar. Look familiar. Iniisip ni Gil sa mga oras na yon kung saan niya nakita ang binata. Ngunit sa mga oras na yon, bigla niyang naalala, ito pala yung binata
ang ninakawan niya ng cellphone doon sa may bar. Yumuko naman si Gail sa mga oras na yon dahil ayaw niya na makita siya ng binatang yon. Ngunit biglang napatingin si Sean sa kanya. She looks so familiar with me and I can't remember where it is. Habang sa mga oras na yon, iniisip ni Sean kung saan niya nakita ang dalaga. Ngunit bigla niya itong naalala na si Gail, ang babae, ang nagnakaw ng cellphone niya doon sa bar. Looks so familiar with me. Pabulong ni Sean at biglang naalala sa bar pala yun kung saan kasama si Gail sa mga barkada nito na nag-iinuman sa bar. Sakto naman nung mga time na yon, sobrang lasing itong si Sean at nakatulog sa di kalayuan sa table nila ni Gail at nahulog ni Sean ang kanyang phone. Dinampot yun ni Gail at hindi sinauli. Sakto kasi sa mga time na yon, may transaction sila si Sean at doon sa bar na yon. Nalaman yun ni Sean na si Gail ang kumuha dahil may CCTV sa bar. Di naman kasi niya pwede isumbong sa pulis dahil ang laman ng phone ni Sean at memory card ay puro illegal na mga transaction. Bakit kaya nandito ang lalaking iyan? Hinahanap kaya niya ako? Heist, ano kayang gawin ko kung magsumbong ito at malaman nila inay at itay? Pabulong naman yun ang sabi ni Gail sa kanyang sarili. Sakto naman yun, tinawag si Gail sa kanyang ate Bia para ipaserve ang coffee kay Sean dahil nagluto siya saglit ng hot cake para sa merienda nila. Gail, halika muna dito. Tawag ni Bia kay Gail. Bakit po ate? Tanong ni Gail sa ate niya na mukhang balisa at takot dahil sa takot niya sa nagawa niyang kasalanan kay Sean. Ito coffee, pakiserve mo muna kay Sean at patapos na yung hot cake na niluto ko. Sa mga oras na yun napaisip si Gail kung susundin ba niya ang kanyang ate. Ngunit inisip niya na lang na iserve niya kay Sean ang coffee at harapin si Sean. Malay nga naman niya kung naalala siya nito dahil sa mga oras na yun, lasing naman ang binata. Kinuha ni Gail ang coffee at isinerve kay Sean. Habang papalapit siya, ramdam niyang nakatitig si Sean sa kanya. Excuse me po, ito po ang kape niyo sir. Nagluto lang si ate ng hot cake. Tumayo naman si Sean at lumapit kay Gail. Dahilan yun ng pagkataranta ni Gail. At nung malapit na si Sean kay Gail, nakatitig si Gail sa mukha ni Sean at nagtanong, "Bakit po, sir?" Nang nauutal. Lumapit pa si Sean at halos mag-abot na ang kanilang hininga sa pagtitig ni Sean sa mukha ni Gail at bumulong. Wala naman. What a small world, I not expect that I found you here. Babaeng magnanakaw. Where's my phone and please give it back to me or else. Hindi na naituloy ni Sean ang kanyang sasabihin dahil dumating na si Bia. Dala-dala nito ang hot cake na kanyang niluluto. Excuse me guys, ito na ang hot cake, merienda muna tayo. Mukhang seryoso kayong dalawa. Magkakilala ba kayo? Bia, dyan ka na pala. May tinatanong lang ako sa kapatid mo. Sister mo pala siya, pareho kayong maganda. Si Gail pala siyan. Kapatid ko, pakilala naman ni Bia kay Gail sa binata. Nice name. Pero mas bagay sa kanya ang Angel. Mukha kasi siyang anghel. At tumawa naman si Bia. Nanatili pa din si Gail na nakatayo at namumutla. Gail, are you okay? Tanong naman ni Bia sa kanyang kapatid. Ate, maiwan ko muna po kayo. Mabilis ang alis ni Gail para maiwan ang binata. Hanggang sa nagmemerienda na nga si Bia at Sean. Samantala, si Chris naman ay hindi mapakaling dahil iniisip niya si Bia na may kasamang lalaki kanina
at patuloy na nagdrive sa kanyang kotse at paikot-ikot at walang patutunguhan. Hanggang napadpad siya sa banda sa kanila ni Bia. Sa di kalayuan, may natanaw si Chris na kotse na pamilyar ito sa kanya. This car looks so familiar. Iniisip yun ni Chris hanggang sa naalala niya ito. Oh, I see. I remember. Ito yung kotse ng kasama ni Bia. Why I'm so affected pagdating sa Bia? Patanong ni Chris sa kanyang sarili. Tapos nang nagmemerienda si Sean at Bia at nagpaalam ng binata na aalis na, kaya naman inihatid ni Bia si Sean sa labas at sakto sa di kalayuan may natanaw si Bia na kotse na white. Dahil yung kotse na yon ay yung kotse na nagpapaligo sa kanya sa daan. Bakit kaya nanditong tukmol na ito? Pabulong ni Bia sa kanyang sarili, ngunit kasama yon ng tuwa sa kanyang puso at gusto niyang makita ang binata. Ngunit inisip niya ang pinagagawa nito sa kanya, kaya naman gumanti siya, nilambing ni Bia si Sean. Bia, thank you for my snacks. Aalis na ako. Sabi naman ni Sean kay Bia na nagpaalam na. Sige Sean, mag-iingat ka sa daan. At nagbiso-biso sila ni Sean at mas lalo naman yung hinigpitan ni Bia ang kanilang pagyayakapan ni Sean. Aba, ang landi talaga ng babaeng ito at yumakap pa talaga. Bulong ni Chris sa kanyang sarili at umalis na din. Samantala, hindi alam ni Gail ang kanyang gagawin dahil sa kanyang takot sa sinabi sa kanya ni Sean. Nahanap din kitang babae ka. Small world talaga. Sana makuha ko pa yung memory card ng phone ko dahil doon nakalagay ang lahat ng mga files ng transaksyon na iniwan ni Papa. Pabulong naman yun ni Sean sa kanyang sarili. Lumipas na ang gabi. Umaga na at papasok na ulit sila sa school. At dahil masama ang pakiramdam ni Iris, si Bia lang at si Gail ang pumasok. Ate, dito na po ako dadaan. Sabi naman ni Gail sa kanyang ate Bia. Sige, mag-iingat ka. Sabi naman ni Bia kay Gail. Sige po ate, ikaw din. Papunta na si Bia sa school niya at si Gail naman papunta sa school niya nang may biglang huminto na kotse. At may bumaba na mga kalalakihan at biglang hawak kay Gail at isinakay siya sa kotse. Ayun ay ang mga tauhan ni Sean. Sino kayo at ano ang kailangan nyo sa akin? Tulong! Tulong! Pasigaw ni Gail, ngunit wala talagang nakarinig sa kanya sa mga oras na yon. Ang ingay mong babae ka, manahimik ka nga. Galit na sabi ng lalaki, sabay paamoy nito ng panyo kay Gail na may pampatulog hanggang nakatulog si Gail at nawalan ng malay. Nala ng mga kalalakihan si Gail sa bahay bakasyon na nila ni Sean sa bandang Laguna. At ando naghintay si Sean at dumating na nga ang mga ito. Bumaba ang mga tao ni Sean. Sakto namang lumapit si Sean at hinahanap niya si Gail. Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit walang malay? Pag-alala ni Sean kay Gail. Wala sir, maingay po kasi yan kanina kaya nilagyan namin ng pampatulog. Okay, ako nang magbuhat sa kanya. Kinuha niya si Gail at kinarga. Dinala ni Sean si Gail sa guest room at hinihiga. Habang nakahiga si Gail sa kama, tinitiga naman siya ni Sean sa mukha. Ganda mo pala. Mukha kang anghel, Gail. Pero may atraso ka sa akin. Tagal kitang hinahanap para makuha ko yung mga importanteng files sa memory card na yon. And now, natagpuan na kita. Sambit yun ni Sean sa kanyang sarili na nakatitig kay Gail. Inilapit naman ni Sean ang kanyang mukha kay Gail at amoy na amoy ni Sean ang bawat hinga ni Gail. At sa mga oras na yon, nakapalda lang ang dalaga at itinaas yun ni Sean
at tinititigan niyang katawan ng dalaga at dahan-dahan niyang hinawakan ang mga bundok ng dalaga, pati ang masilang parte ng katawan ng dalaga ay dahan-dahang hinahaplos ni Sian, ngunit wala pa ding malay ang dalaga. Ang ganda mo pala, Gail. Di ko mapigilan ang sarili ko. At hinimas niya ng hinimas ang mga masisilang parte ng katawan ng dalaga. At sa mga oras na yon, naisipan pa ni Sian na ibaba ang iba pang mga kasuotan ng dalaga. Ngunit sa mga oras na yon, ang dalaga ay gumalaw, pero patuloy itong natutulog at unti-unti namang inayos ni Sian ang damit ng dalaga. Lumipas ang ilang oras, nagising na ang dalaga at nagkamalay. Nasaan ako? Tulong! Tulong! Ngunit wala talagang nakarinig sa kanya. Sakto naman, bumukas ang pinto at agad-agad niya itong tinitingnan kung sino ang dumating. Ikaw? Sabi ni Gail ng pasigaw. Samantala, si Bia naman ay naglalakad papunta sa kanyang klase. At bigla naman siyang hinarang nila Zaira at mga kaibigan nito. Hoy, babaeng malandi, akala mo ba hindi ko alam ang pinagagawa mo sa sarili mo? Pasigaw ni Zaira kay Bia at dinuro ito sa mukha. Sumagot naman si Bia. Iskandalusa ka pala, Zaira. Then what if you know all what I'm doing? Bakit ka naman apektado sa mga pinagagawa ko? Any problem, Zaira? Sagot ni Bia na may kasamang pang-iinsulto at pang-aasar. Huwag ka presko kung sumagot, Bia. Paano if sabihin ko sa buong campus na ang hinahangaan nilang Miss Bia Madrigal ay isang malandi at kaladkarin at naki one night stand sa isang anak mayaman na si Chris Del Mundo, kung saan may nangyari sa inyong dalawa at may proof ako niyan dahil nakita ko yung kama ni Chris na may dugo. Ngunit sa mga oras na yon, hindi na nakapagtimpi pa si Bia, kaya naman bigla niyang sinugod si Zaira at sinabunutan. Tigilan mo akong babae ka, anong pakialam mo sa buhay ko ha? Sabi naman ni Bia kay Zaira. Bitawan mo akong malandi ka, palingkira ka talaga. Hanggang sa pinagtitinginan sila ng mga estudyante doon. Pare, may gulo yata dun oh, sabi naman ni Kent kay Chris. Bigla namang napatingin si Chris sa gawing yon. Halika, tingnan natin. Pagyaya ni Chris sa mga tropa niya, saktong dumating sila si Chris at kaibigan nito, nakita nga nila ang pag-aaway nila Zaira at Bia. Lumapit naman si Chris at pinapatigil niya ang dalawa. Magsitigil kayong dalawa. At patuloy na inawat nila ni Chris ang away ni Zaira at Bia. Tumulong na rin pati tropa niya upang paghiwalayin ang dalawa. Zaira, Bia, stop! Pasigaw ni Chris sa kanila, ngunit nung nakita ni Bia si Chris, lalo lang umusbong ang galit ni Bia. Lalong nagalit si Bia sa mga oras na yon dahil ipinagkalat nito ang nangyari sa kanila sa gabing yon. Chris, inaway niya ako, sumbong ni Zaira kay Chris na parang bata. Bigla namang tulak ni Zaira si Bia nang biglaan, dahilan yon ng biglang pagkawala ng balanse ng dalaga at natutumba. Sakto naman nasalo siya ni Chris si Bia. Bia, are you okay? Tanong ni Chris, ngunit sa sobrang galit ni Bia, speechless lang siya sa mga oras na yon. Tumayo siya ng mabilisan at hinarap niya si Chris. Kasabay naman yun ang pagbigay niya kay Chris ng isang pinakamalakas na sampal sa pisngi ng binata. Sa mga oras na yon, ang dami ng tao. Ang iba pa dun ay nakabidyo sa kanila. Laking gulat naman ng lahat sa nagawa ni Bia sa binata.
Kinuha ni Bia ang kanyang bag at nagtungo sa kanyang klase. Naiwan naman si Chris doon na nakatayo at haplos-haplos niya ang kanyang pisngi. Medyo mahapdi kasi ang lakas ng sampal ni Bia, ngunit hindi gumanti si Chris ni hindi nga niya nagawang magalit kay Bia sa mga oras na yon. "Chris, are you okay?" Tanong naman ni Zaira kay Chris. "What you think, Zaira? Do I look alright?" Pasigaw niya sa dalaga at iniwan niya ang mga ito. Samantala, si Bia naman ay nandun sa kanyang room at lalo pang nadagdagan ang sama ng loob niya dahil sa mga naririnig niya sa ibang mga estudyante. "Lord, hirap na ako sa aking mga problema. Tulungan niyo po ako, Lord, at bigyan niyo po akong lakas at malabanan ko lahat ng mga ito ngayon." Nakayuko lang si Bia at naghahagulhol, iyak ng iyak habang nagdadasal. Sa kabilang banda, nalaman naman ni Sheila ang nangyayari sa kaibigan niya, kaya naman hinahanap ni Sheila ang kanyang kaibigan. Pinuntahan niya sa school at nandun nga nilapitan niya ito at niyakap. "I'm here always for you, Bishi. Here's my shoulder and cry." Yumakap naman si Bia ng mahigpit kay Sheila at umiyak ng umiyak. Samantala si Chris naman ay iniisip pa din niya si Bia. "Hays, ang tanga ko. Kung bakit ko pa nagawa naman maikwento ang nangyayari sa amin ni Bia. Ang sama kong tao." Kasabay yun ng pagkakonsensya niya sa nagawa niya sa dalaga. Samantala, laking gulat ni Gail nang nakita niya si Sean na pumasok sa kwarto. "What are you doing here?" Tanong ni Gail kay Sean. "You know what I want, Gail." At lumapit kay Gail si Sean. "Where's my phone? Di mo ba alam kung gaano ka-importante ang mga nakalagay doon?" "I'm not take it." Pasigaw ni Gail. "Liar! You need proof?" Tanong ni Sean kay Gail. "Gago ka, pakawalan mo ako dito, ipapapulis kita." Pasigaw na sabi ni Gail kay Sean. "Di ipapulis mo, at tabla-tabla naman tayo, ipakulong din naman kita dahil magnanakaw ka." Galit na sabi ni Sean. "Now you give it back or not?" Sabay yon, hinampas ni Sean ang lamisa dahilan sa sobrang takot ni Gail. Ngunit sa mga oras na yon, hindi pinakita ni Gail na natakot siya. Nabinta na kasi ni Gail ang phone ni Sean at di niya alam kung saan niya hanapin ang binintahan niya. "Bakla, kinidnap mo pa talaga ako para lang tanungin about this matter?" Sumaltik naman ang tainga ni Sean nang narinig niya na sinabihan siya ng bakla. "Sinong bakla?" Tanong ni Sean kay Gail. Nilapitan niya si Gail at dikit na dikit ang kanilang mga mukha at abot hininga na silang dalawa. Hinila ni Sean ang blouse ng dalaga at unti-unting tinanggal ang butones sa blouse ni Gail. Ngunit walang laban ang dalaga dahil nakatali ang mga kamay nito. Halos pinaghahalikan ni Sean ang ibang parte ng katawan ng dalaga at hindi na lang umiimik si Gail dahil nag-iisip siya ng mga paraan kung paano siya makawala sa mga oras na iyon. "Oh, Sean, pakunwaring ungol ni Gail. No need to tie me up, Sean." Nang pabulong ni Gail kay Sean. Kaya naman tinanggal ni Sean ang pagkatali ng dalaga at sumakay lang si Gail sa gusto ng binata. "Gail," habang sambit ni Sean ang pangalan ng dalaga at ibinaba ni Sean ang iba pang kasuotan ng dalaga sa pag-aakalang bumigay na nga si Gail. "Sean," sambit ni Gail sa binata at iginala ang mga mata nito kung saan nakita ni Gail ang baril ni Sean. At habang nag-i-enjoy si Sean, pilit niyang inabot ang baril at saktong nahawakan na niya ito. At sakto namang ang kinina siya
ni Sean sa mga oras na yun, kaya naman todo ng kanyang lakas itinulak niya ang binata at itinutok ang baril sa binata. Gail, what are you doing? I'm sorry, di ko sinadya. Nadala lang ako, Gail. Patawarin mo ako. Habang nakatutok ang baril na hawak ni Gail na umiiyak. Demonyo ka. Hayop ka, Sean. Umalis ka dyan sa dadaanan ko kung ayaw mong pagbabarilin kita. Nainis naman si Sean sa asta ni Gail, kaya naman lalo niyang iniinis si Gail. Akala mo ba basta-basta ka makakalabas dito? Palalabasin kita ngayon. Basta ipangako mo lang sa akin, ibalik mo yung phone ko, lalo ang memory card ko sa loob ng 1 linggo. Galit na sabi ni Sean kay Gail. What if I'm not? Di ko na kasi alam kung nasaan eh. Sabi ni Gail kay Sean. Di hanapin mo or else patayin ko lahat ang pamilya mo. Nagulat naman si Gail sa banta ni Sean dahil paano if totoo nga. Pinalaya si Gail, dala ang kanilang kasunduan ng dalaga at nakalabas si Gail sa rest house nila ni Sean. Sa di pa kalayuan, naisip ni Sean na baka walang masakyan ang dalaga, kaya naman sinundan niya ito. Sakay na, ihatid na kita, wala nang masakyan ngayon, hapon na. Gabihin ka sa daan, pasigaw ni Sean. Ngunit hindi nakinig si Gail at patuloy ang kanyang paglalakad na mabilis. Bakit kaya ang kiring ng demonyong ito sa akin? At may tuwa iyon sa puso ni Gail. Bumaba si Sean at hinabol si Gail at kinarga. Tigas ng ulo mo, sabing sakay eh. Wala nang nagawa si Gail sa oras na yun, kaya naman sumakay na lang siya. At hinatid siya ni Sean sa di kalayuan ng kanilang bahay. Baba, sana tumupad ka sa usapan natin. Alam mo na ang mangyayari kapag sumuway ka. Pagalit na sabi ni Sean kay Gail. Samantala, nakauwi na si Bia sa bahay nila at kararating lang ni Gail. Oh Gail anak, bakit ngayon ka lang? May tinapos lang po sa school, inay, kanina. Katatapos lang kaya na late ako umuwi. At pumasok si Gail sa kanyang kwarto. Sinundan naman siya ng kanyang ate Bia dahil nahalata ito na problemado si Gail. Gail, I know that you're not okay. I'm here always for you, handa kong makinig. Sambit ni Bia kay Gail. Ate Bia, at biglang umiyak. What's wrong, Gail? Tell me. Magkwento na sana si Gail sa kanyang ate nang biglang tinawag sila ng kanilang ina dahil nanonood ito ng balita. Bia! Tawag na pasigaw. Inay, dyan na po! Kung saan si Bia ang headline ng mga balita na nangyari sa kanila ni Zaira sa school, kung saan nga naman kasi anak ng pinakamayaman na pamilya ang nasampal ni Bia sa public. Naging usap-usapan yon at nakarating sa mga magulang ni Chris. Sa mga oras na yon, may interview sa nanay ni Chris na si Madam Carlota sa Europa. Senyora, ano po yung masasabi nyo dito sa nangyari sa inyong unique iho? Tanong ng reporter sa mama ni Chris, on call lang ito dahil sa Europa pa ang mga ito. I'm just only saying, managot yan ang babaeng yan. Pagalit yung sagot ni Madam Carlota. Bia, anak, ano bang pinagagawa mo? Na umiiyak ang nanay ni Bia. Di ka namin pinalaki ng ganyan ng tatay mo, Bia. Inay, patawarin niyo po ako. Hindi niyo alam ang dinanas ko. At yumakap si Bia sa nanay niya na umiiyak din. Hayaan niyo na yan. At harapin natin, Beatrice. At huwag pabayaan ang ating anak at kilala ko ang anak natin. Sambit naman ng ama ni Bia. Samantala, nagring ang phone ni Chris, si Kent ang tumatawag. Yes, hello pare. Pare, nanonood ka ba ng balita? Hindi pare, bakit? Ano ba yon? Tanong ni Chris kay Kent.
Pare, nasa media na ang pagsampal sa'yo ni Bia at napanood pa ni tita ng mama mo at galit na galit kay Bia. Sabi ni Kent kay Chris. Oh my God, laking gulo ito pare. At sino namang nag-upload sa video na yon? Sagot ni Chris kay Kent. I have no idea pare. Kawawa nito si Bia pare. Dugtong ni Kent dahil iba magalit ang pamilya ni Chris. Okay pre, thanks sa info. Uuwi pala si mama, bad trip. Sabi naman ni Chris sa kausap. Samantala sa bahay nila ni Bia ay patuloy ang pag-iyak ng kanyang inay dahil sa napanood na balita, dahil na din naawa ang mama ni Bia sa kanya. At sa mga oras na yon, dumating na din sa Pilipinas ang mga magulang ni Chris sa airport at sinundo ito ng kanilang driver at bodyguards. At hanggang nakauwi ito sa kanilang mansyon, sinalubong ito ni Chris. Welcome home, Mom and Dad. Thank you, Iho. Are you okay? At yumakap kay Chris ang kanyang ina. Napalingon-lingon na lang ang ama ni Chris sa kay Carlota dahil sobrang binibibi ito si Chris. Samantala, nalaman yun ni Zaira na nakauwi ang mga parents ni Chris. Kaya naman sa mga oras na yon, naisipan ng dalaga na pumunta sa bahay nila ni Chris. At dumating na nga si Zaira sa mga oras na yon sa mansyon nila ni Chris. Nag-doorbell si Zaira at binuksan naman siya ng gwardiya doon at pinapasok. Nakita siya ni Chris. Pumunta pa talaga babaeng ito. Bulong ni Chris sa kanyang sarili na naiinis. Hi Chris, is Tita's there? Yes, inside. At iniwan na ni Chris si Zaira. Sakto naman, narinig ni Madam Carlota ang boses ni Zaira kaya lumabas at hinarap ang dalaga. Zaira, Iha, how are you? Sabi ng mama ni Chris kay Zaira. Everything's alright, tita. I'm okay. Isa lang ang hindi okay, tita. Siguro naman napanood nyo yung balita, tita. Yung babae, yun ang sumampal kay Chris. Sumbong naman ni Zaira kay Madam Carlota. Buti na lang at binigyan ako ng video ng kaibigan ko. At ibinigay ko yun sa mga media. Dugtong ni Zaira at narinig yun ni Chris na si Zaira pala ang nagpapublic ng mga video. Ikaw pala talaga, Zaira, ang dahilan kaya kumalat ang video. Malintikan ka talaga sa akin. Pabulong naman ni Chris sa kanyang sarili. Yes, exactly, Zaira. Napanood ko ang video. At sino naman itong babaeng ito? Patanong ni Madam Carlota kay Zaira. Si Bia Madrigal yan, tita. At scholar yan sa school nyo at walang utang na loob. Sinampal pa talaga si Chris in public. Sabi ni Zaira kay Madam Carlota. Humanda sa akin ang babaeng yan. Sabi ni Madam Carlota kay Zaira. Samantala, gumabi na. Hindi nakatulog si Bia dahil nag-alala siya bukas. Pagpasok niya, siguradong malaki ang problema dahil dumating na ang mama ni Chris. Si Chris naman, iniisip niya si Bia dahil masama magalit ang pamilya na, lalo na ang kanyang mama. At lumipas na nga ang gabi. Mga anak, gising na kayo. Sabi ng mama ni Bia na ginising silang magkakapatid. Ngunit si Bia na natiling nakahiga dahil wala sa mood dahilan ng mga problema niya. Nilapitan si Bia ng kanyang inay. Anak, tumayo ka na. Maayos din yan. Dito kami ni tatay mo at mga kapatid mo. Salamat, inay. At yumakap sa inay niya si Bia. Papasok ka ba, anak? Tanong ng nanay ni Bia sa kanya. Opo, inay. Kunting tiis na lang at makagraduate na ako. Oo naman, anak. Ikaw pa. Mahal ka namin, anak, okay? Sige na. Tumayo ka na dyan at para di ka malate. Paglalambing ng mama ni Bia
sa kanya. Salamat, inay. Sabi naman ni Bia sa kanyang inay. Tapos na silang kumain. Alis na po kami, inay at itay. Sige mga anak, kaawaan kayo ng Diyos. Sabi naman ng mga magulang nila ni Bia. Umalis na nga ang magkakapatid at naglalakad na sila sa daan. At nagtungo na rin sila sa kanilang paaralan. Ate, dito na kami ni Iris. Mag-ingat ka dyan, ate, sabi naman ni Gail. Sige, mag-iingat din kayo, uwing maaga mamaya. Sagot naman ni Bia sa kanyang mga kapatid. Naglalakad si Bia patungo sa school. Ngunit inabangan siya ni Chris. Bia, stop! We talk! Ngunit hindi niya pinansin si Chris, kaya naman hinablot siya ni Chris. Bia, makinig ka. Huwag kang pumasok dyan si mama sa school. Would you stop worrying me, Chris? It's my fault. I fish your mother. Sagot ni Bia kay Chris. Di nakinig si Bia kay Chris at tinungo nito ang kanyang classroom, ngunit hindi pinapasok si Bia sa kanyang classroom dahil yun ang utos sa mama ni Chris. Si Chris naman di mapakaling at hindi siya lumalayo kay Bia para maalalayan niya ito anumang oras. What happened to me, Bia? Bakit ganito ang pag-alala ko sa iyo ngayon? Heist. Bulong ni Chris sa kanyang sarili. Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi ako papasukin sa classroom ko? Tanong ni Bia sa ibang mga estudyante doon. Excuse me, bakit anong nangyari at hindi ako papasukin sa classroom ko? Tanong ni Bia sa mga ibang estudyante doon. Bia, simula daw ngayon, hindi ka na pwedeng mag-aral dito. Siya nga pala, pinatatawag ka sa office. Sabi yun ng mga estudyante. Patay na. Bulong naman ni Bia sa kanyang sarili. Nagtungo si Bia sa office, ngunit sinalubong siya ni Zaira. Good luck, damong ligaw. Pang-aasar ni Zaira kay Bia. Ngunit hindi na lang yun pinansin ni Bia. Kung hindi, naglalakad na lang siya patungo sa office. Nandun na si Bia sa office sa mga oras na yon at nag-doorbell siya. Bumukas naman agad-agad ang pinto at pumasok si Bia. Good morning po. Good morning din po, Madam. Sabi ni Bia kay Madam Carlota. Have a seat, Miss Madrigal. Sabi naman ng admin. We received any complaint from you and according to Madam Carlota, sinampal mo daw si Chris ang kanyang anak. Is it true? Tanong ng admin kay Bia. At sumagot naman si Bia. Yes, it is true. I did. Sagot ni Bia sa admin. How dare you, Miss Madrigal, to do that to my son? Kaya dapat lang managot ka. Galit na sabi ni Madam Carlota kay Bia. Miss Madrigal, we're sad to say na starting this day ay hindi ka na pwedeng mag-aaral dito. Ikinalulungkot ko, Miss Bia Madrigal. Sabi naman yun ng admin kay Bia. Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin, Miss Madrigal. Ang lakas naman ng loob mo para gawin yan sa anak ko. Sabi ni Madam Carlota kay Bia. Sumagot naman si Bia. Ikinalulungkot ko po, admin at Madam Carlota. Pero maluwag ko po itong tatanggapin kung sa tingin niyo po ito ang tama. Sabi ni Bia sa admin. Humanda ka sa aking babae ka. Kulang pa yung natanggap mo na yan na parusa. Pabulong ni Madam Carlota sa kanyang sarili. Miss Madrigal, why you don't explain your side? Tanong ng admin na mahinahon kay Bia. Hindi na lang po, ma'am.
it's my fault. At biglang umiyak si Bia sa harap ng admin at kay Madam Carlota. Excuse me po ma'am, Madam Carlota, maiwan ko na po kayo. I need to go. Nilisan na nga ni Bia ang office at nagtatakbo siya palabas. Tumakbo ng tumakbo si Bia at di niya alam saan siya nagtungo dahil wala na siya sa sarili niya dahil nahinto na ang kanyang mga scholarship sa oras na yon. Ang pait naman ng tadhana ko. Kung kailan pa ako malapit ng magtapos at maabot ang pangarap ko, saka naman mawala lahat. Pabulong ni Bia habang nag-iiyak sa kanyang sarili at patuloy ang takbo. Habang tumatakbo si Bia, bigla nang nag-ring ang phone niya. Dahilan yon ang pagising niya sa kanyang pagkablangko at sinagot ni Bia ang tawag. Yes, hello. Ate Bia. Napag-aralgal ang boses ni Gail. Oh Gail, bakit? Anong nangyari at umiyak ka? Anong ni Bia kay Gail na nag-aalala? Ate, ang inay. Gail, bakit? Anong nangyari? Tell me. Sa hospital si inay ate, inatake kanina. Sabi naman ni Gail sa kanyang ate Bia. Oh, Diyos ko, ano ba itong mga pinagdadaanan ko? Oh Lord, gabayan niyo po ako, pagtibayin niyo pa po ang loob ko. Kailangan kita ngayon, Ama. At umiyak nang tumakbo si Bia pa uwi. Binaba na rin niya ang tawag niya kay Gail. Ngunit, laking gulat ni Bia nang harangin siya ng mga kalalakihan at hinawakan siya ng mga ito at isinakay sa kotse. Sino po kayo? Maawa kayo sa akin. Kailangan ako ng inay ko ngayon. Pakawalan niyo ako, please. Manahimik ka. Dami mo pang dahilan. Umiyak nang umiyak si Bia, halos ubos na ang kanyang luha at halos wala na rin siyang boses. Sa mga oras na yon, puro dasal na lang ang nasa isip, ang tanging ginawa ng dalaga sa mga oras na yon. Diyos ko Lord, ibinigay niyo po ang mga pagsubok kong ito. Sana wag niyo po akong papabayaan Lord sa mga oras na ito. Dinala si Bia sa lumang bahay at hindi alam ni Bia kung nasaan siya dinala ng mga kalalakihan. Gabi na yon at biglang may dumating na sasakyan at may bumaba at may papalapit kay Bia. Saktong tinitingnan ni Bia kung sino ang dumating at nakita niya si Madam Carlota. How are you, my dear? Sabay sampal ni Madam Carlota sa mukha ni Bia. Para yan sa anak ko na sinampal mo at hindi pa sapat yan, Bia Madrigal. Nakatingin lang si Bia kay Madam Carlota. At sa mga oras na yon, kinuha ni Madam Carlota ang phone niya at may tinawagan. Hello? Naka-loudspeaker ito sa kausap ni Madam Carlota. Yes, hello Madam Carlota. Sumagot naman ang kabilang linya. Kumusta ang lagay ni Mrs. Madrigal? Tanong ni Madam Carlota sa kausap. Hindi pa po stable, Madam. Hindi pa ito nagising. Sagot naman ng nurse na naka-assign kay Mrs. Madrigal. Nurse? Patanong ni Carlota sa kausap. Yes, Madam. Sagot naman ng nurse. Gusto ko, tapusin niyo na ang buhay ni Mrs. Madrigal. Ako na ang bahala sa inyo. Utos ni Madam Carlota sa nurse. Masusunod, Madam Carlota. Sagot naman ng nurse sa kabilang linya. At lahat yun ay naririnig ni Bia. Ang sama mo talagang bruha ka. Demonyeta ka. Kahit siguro si Satanas hindi ka kayang tanggapin. Kapag may nangyari lang sa inay ko, mananagot kayong lahat sa akin.
Banta naman yon ni Bia kay Madam Carlota. Samantala, nasa hospital ang nanay pa ni Bia at si Gail ang nagbantay. Dumating ang kanilang itay. Itay, si ate po. Bakit wala pa? Di ko matawagan ang phone niya. Pag-alalang sabi ni Gail sa kanyang ama. Yan na nga din pinagtataka ko anak eh. At hanggang ngayon bakit wala pa siya? Paggabi na. Ngunit dumating ito ng nurse kaya naputol ang pag-uusap ng mag-ama. Excuse me po, sinong kamag-anak dito ni Mrs. Madrigal? Tanong ng nurse. Ako po. Sagot ng tatay ni Bia. Kumusta po ang asawa ko? Sumagot naman ng nurse. Yun na nga eh. Kailangan po siyang operahan sa lalong madaling panahon para maiwasan ang paglala ng kanyang sakit. May cancer kasi siya, sir. Sabi ng nurse sa tatay nila ni Bia. Kailangan po natin dito ang malaking halaga. Kaya kayo po ang magdesisyon, sir. Sige po, pag-isipan nyo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi po iyon ang sakit ng mama ni Bia dahil ang sakit ng mama ni Bia ay isa lang na mild stroke. Pinalabas lang kasi nila na cancer para gumastos ng malaki ang pamilya ni Bia dahil sa utos ni Madam Carlota. Itay, paano na po tayo? Saan tayo kukuha ng pera? Sabay hagulhol ni Gail sa ama dahil naawa si Gail sa kanyang itay. Ako nang bahala dyan anak. Sabi naman ng tatay ni Gail sa kanya. Sige po itay, mag-iingat po kayo itay. Umalis ang itay ni Gail at umuwi. Wala na siyang choice sa mga oras na yon, maliban lang sa pagsanla ng kanilang lupain kasama na ang kanilang bahay. Patawarin niyo ako mga anak. Ito lang talaga ang paraan ko para mailigtas ko ang inyong inay. Malungkot na bulong ng itay nila ni Bia sa sarili nito. Kaya naman kinuha niya agad ng tatay nila Bia ang mga dokumento at dinala sa sanglaan kung saan naman lahat ng kilos ng pamilya ni Bia ay alam yon ni Madam Carlota. Sinanla na nga ang lupa at bahay ng tatay ni Bia sa halagang 200,000 pesos para sa operasyon ng mama nila ni Bia. Ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman ang tatay nila ni Bia, pumirma lang ito at hindi binasa kung ano ang nakasaad doon sa pinipirmahan ng tatay ni Bia. Ay bininta ang lupa, sa halip ay isinanla lang dapat ito. Ito na po ang pera sir, 200k po yan. Pakibilang na lang po. Sige, salamat, ito po ang titulo na yan. Sige sir, okay na po. Sagot naman ng sinanlaan ng ama ni Bia. Sa kabilang banda, tumawag agad-agad ang sinanlaan ng lupa sa tatay ni Bia. Hello Madam Carlota, pumirma na ang lalaki. Sa halip ay magsanla, ang pinirmahan niya sa agreement ay bininta na niya ang lupa. Heist, ang tao nga naman talaga, ang dami-daming tanga sa mundo. Sabi yon ng sinanlaan ng lupa ng tatay ni Bia. At sumagot naman sa kabilang linya si Madam Carlota. That's good there, may bonus ka agad-agad sa akin. Patawan ni Carlota sa kausap.